hapon, wala naman talagang kakwenta-kwenta. For the past 14 days, tuwing may cross-examination lang, dun lang nagkakaroon ng kwenta. Actually, kahit nga sa cross-examination, wala nang kwenta eh. Ngayon, kanina cross-examination. Dahil nga cross-examination at dahil nga yung defense lawyer, medyo bata, putsang ina, nambubuli. Nambubuli si Kapunan. Yung gurang, na mukhang orangutang, binubuli yung abogado ni VP Sara na porket bata, walang respeto. Tapos kanina siguro dahil sagot na sagot sa kanya yung bata sumasagot talaga sa kanya yung bata, sobrang bastos Sobrang bastos ni Kapunan. Nung siya ang mga kung ano-ano yung mga pinagsasabi, kung ano yung mga side comment, kung ano-ano yung mga kung ano-ano pinagsasabi mo, wala namang kakwenta-kwenta. Out of respect, hindi naman siya pinipigilan. Even the presiding officer nagiging lenient sa kanya Hindi ko na rin sinisisi masyado si Chis Escudero. Kasi maraming naninisi kay Chis Escudero, sinasabi na, Chis, ba't mo pinababayaan si Kapunan na nagsasalita ng ganyan? Lenient si Chis kay Kapunan, lenient din naman si Chis doon sa defense team. So patas man si Chis. Kung nagbibigay siya ng leniency sa isa, nagbibigay din naman siya ng leniency sa isa. Di naman siya nagiging mahigpit sa isa, and then nagbibigay ng leniency sa isa. Di naman siya ganoon. So marami nagtatanong, bakit pinababayaan mo, Chis Escudero, na maggaganyan yan si Kapunan? Kahit naman magaganon si Kapunan, kung ako din si Chis Escudero, papabayaan ko na. Yun na nga lang meron sila Yun na nga lang ang meron sila, yung mga side comment, wala na nga silang ebidensya Pipigilan mo pa. Wala naman silang nabobola Wala namang napapaniwala itong mga hudas na mga prosecution na ito, na mga Pilipino. Wala naman silang napapaniwala na si Inday Sara ay nagnakaw, si Inday Sara ay ganito, si Inday Sara ay ganyan. Pinapaliwanag naman natin yan noong nakaraan pa, na 14 days na yung hearing, puwera lang yung mga cross-examination, wala pa rin namang naipapakita at napapatunayan itong mga prosecution na ito. So, si Chis Escudero, binibigyan niyang konting leniency para naman kahit papaano magkaroon ng sigla yung kanilang impeachment proceeding. Para maging masigla, maging masaya, hindi ba? Kasi kung masyado mong higpitan, lalo nang wala manonood niyan. Putya, pag wala nanonood niyan, ito na yung mga pagkakataon para yung mga kababayan natin ay may matutunan. Putya, yan. Kaya pinababayaan niya na yan si Kapunan. Besides, may naniniwala ba kay Kapunan? Wala. May natutuwa ba kay Kapunan? Wala. So walang problema si Chis kasi nga he's being nice with both parties or to both parties. So okay lang yun. Kaya lang itong Kapunan na ito, sumusobra din talaga. Sumusobra din. Buti na lang, di ba sinabi natin, si Powa masyadong mabait. Ikaw, Powa, masyado kang mabait Pinsan ka ba ni Jesus? Sending 1K through GCash. Hahanap ko lang ng phone ko. Di nga, Ma'am Lisel. Pag ganyan ka ng ganyan. Teka nga, gagawin ko nga moderator tong si Ma'am Lisel na to para makik niya lahat ng gusto niyang ikik dito. Wait lang. Hindi pa pala moderator to. Add as a moderator. Ayan na. May kulay na yung iyong pangalan. Lisel Castro, mabuhay ka. Salamat sa'yo. Meron naniniwala, mga kapwa pangit din. Ilan naman silang pangit sa Pilipinas? Putsang inang yan. Ilan lang silang pangit sa Pilipinas? Wala naniniwala sa kanya. So ngayon, sinagot-sagot siya nitong bata na sabi natin, Powa, masyado kang mabait. Powa, para kang pinalaki sa simbahan. Seminarista ka ba? Bakit hindi ka nagagalit? Finally, nagkaroon ng isang lawyer na matapang, bata pa, at talagang buhay na buhay pa isip niya. So si Kapunan, tinatry niyang ibuli itong bata, pero itong bata hindi nagpa-intimidate sa kanya, buti na lang nag-lunch break Kung hindi nag-lunch break, alam mo nung sinabi ni Chis Escudero na 12:30 na, mag-lunch break na tayo. Alam mo sabi nung ni Attorney Ferrer, Mr. Presiding Officer, I'm still full. Kakakain ko lang ng buhay kay Attorney Kapunan. Di ba? Kinain niya ng buhay si Kapunan. Akala nito ni Kapunan na kaya niyang i-intimidate etong bagitong abogado. Hindi naman yan kukunin ni Inday Sara kung kasing bobo mo yan. Kasi kung matalino ka, Kapunan, ikaw sana kinuha ni Inday Sara, tuwan-tuwa ka sana. Papampam ka pa naman. Papansin ka pa naman. Kurang ka pa naman sa aruga. So ngayon, talagang binabakbakan siya ng bata. Pinapalagan siya ng bata. Ngayon, meron siyang post sa social media. Ang post niya sa social media, pinalaki daw niya yung mga anak niya ng may respeto. Ano makinalaman ng anak mo rito sa impeachment? Bakit mo binibring up yung anak mo? Pinalaki daw niya yung mga anak niya na marespeto. Putang ina, ganyan ang itsura ng nanay, hindi mo ba i-respeto yan? Matatakot ka. Yung mga ganyang itsura ng mga gurang na nanay, putang inang yan, parang nilalatigo ka kahit natutulog ka. Maniwala kayo. Hindi ka nire-respeto ng mga anak mo, attorney, sa real talk lang. Yung mga anak mo, kinatakatakutan ka. Masama ugali mo kung ako anak mo, putsang ina, kahit natutulog ako, natatakot ako sa'yo.
Yung mga ganyan itsura, hindi mo pagkakatiwalaan. Pucha, kahit naman 98% yung ano mo, yung grade mo sa eskwelahan, galit yan. Galit yan. Yung mga ganyan itsura kay Kapunan. O yan yung mga nanay na manghihingi ka ng piso, hindi ka na nga bibigyan, putang ina, bubugbugin ka pa. Ganyan yan. Kumahimik ka nga. Sinasabi mo, tsaka ba't mo binibring up yung nire-respeto ka ng anak mo? Eh, ano naman paki namin? Kung nire-respeto ka ng anak ko at magpatato sa mata yung anak mo, wala kaming paki. Kahit nga yung anak mo pinakamatalinong tao sa buong mundo, wala pa rin kaming paki. Kasi kung magaling ang pamilya ninyo, hindi ka kakampi diyan sa prosecution. Kung magaling ang pamilya mo at pinalaki mo ng may respeto at matinukang tao, hindi mo tatanggapin si Napoles bilang bilang kliyente mo dahil alam mo magnanakaw. Kung matino ka sana gurang, hindi mo sana tinanggap na maging kliyente si si Atong Ang na mamamatay tao di umano. Wahimik ka, nagsasasabi mo. Respect begets respect. Wala kang respeto, mababa ang tingin mo sa mga defense lawyers. Kaya nga kita mo, pag ikaw ang nagpipresenta ng ng iyong testigo, putyang ina, kahit nakaka-boring, nakakainis, ang pangit ng nakikita mo, kahit puro ka punchline, wala naman natatawa, kayo-kayo lang ng mga prosecution ang natatawa. Oo. Tinitiis namin dahil nirerespeto ka namin eh. Kasi matanda ka na, malapit ka ng kainin ng putik, malapit ka na mapunta sa impyerno. Di ba, Rowena Ogay? Rowena Ogay, salamat ha. Mabuhay ka. Welcome sa langit. O, ganun yun. Pucha, nire-respeto ka ng mga ng prosecution, ay ng defense. Dapat irespeto mo din sila kahit napaka-boring mo, paulit-ulit, wala ka naman pinipresenta, puro ka lang kaek-ekan, puro ka lang kaartihan. Pucha, tinitiis ka namin. Tapos kanina, nagtatanong yung prosecution, wala siyang respeto. O, sabi niya nga, pinalaki daw niya yung mga anak niya na may respeto. Kung pinalaki mo yung mga anak mo na may respeto, ba't wala kang respeto dun sa mga katapat mo, sa mga nagko-cross-examine na mga ninyo, na mga tawag diyan, resource person ninyo, mga witness niyo. Oh, kaya araw-araw siyang pinapahiya ni Chis Escudero. Pero dahil matanda na yan, makapal na mukha niyan. Makapal na tahid niyan. Kumbaga sa sungay niyan, marami ng sungay niya, mahirap nang baliin. Kaya kahit na sinasabi na nga ni Chis Escudero, putyang ina, nag-o-object pa rin si Gago. Sabi ko nga sa inyo, lumalabas siya yung parang abogado nung walang alam eh. O kasi yung abogado ni Inday Sara marunong rumispeto sa presiding officer, pero siya wala eh. Sinabi na nga ng presiding officer na pwede nang sumagot, nasagutin, putya yan, nag-o-object pa rin si tanga. Ang hirap nito, baka pati yung pagsubo ng mga anak mo ng pagkain, nag-o-object ka pa. Objection. Baka pati yung anak mo nagbibihis na lang, baka pati yung damit nila ino-objectan mo pa. Para puro kayo objection. Napansin niyo yung defense, hindi naman sila object ng object. Pag leading questions, kapag nag-iinarte na kung ano-ano na sinasabi. SHDJ Jobs, mabuhay ka. Kung ano na yung sinasabi, doon lang nag-o-object yung kanilang mga counsel, yung kay VP Sara. Pero siya po, lahat ang sabihin, wala pang tanong, nag-o-object na. Objection. Ano objection? Wala pa akong tanong. Putyang ina niya, nang yabang-yabang. Tapos, kapag ka nag-o-object, ay kapag kayong kabila na yung nagko-cross, putya, object naman ang object. Hayop kayo. Wala naman pala. Alam mo, kung ako yan, kung ikaw Kapunan, naniniwala ka dito sa witness mong parang yung witness mo mukhang mansanas, kung ikaw may tiwala ka dito sa witness mong busog na busog, kasi nung nagpunta to ng Congress, hindi pa ganito kalusog to eh. Matapos siya mag-issue ng napakaraming mga notice of disallowance, puta, lumusog na si ate. Naka-braces na, kulot yan nun eh. Ngayon, naka-reband na. Sana all. Pero sa totoo lang kung talagang tiwala kayo dito kay Peggy Sue na inyong itong mukhang hippopotamus na witness ninyo, hindi kayo matatakot kahit anong itanong ng depensa, hindi nila kayang baliin. Pero dahil alam ninyo na nagsisinungaling ang mga ito, rehearsed yung inyong mga tanungan, na itong mga ito ay nag-issue lang ng notice of disallowance sa OVP dahil ginigipit ng Congress yung kanilang budget, kaya napilitan sila para magka-budget yung kanilang opisina, napilitan sila na kahit nagle-liquidate naman si Inday Sara, hindi nila tinatanggap kasi parang lumalabas kami ang makapangyarihan. Mag-liquidate ka hanggang gusto mo. Hanggat hindi namin tinatanggap yung liquidation mo,
wala kang magagawa. Parang ganun ang lumalabas eh. Itong nanay ni Peppa Pig. Kahit naman tama yung pagliliquidate, pero dahil nga political, dahil nga hawak sa leeg ng Congress ang COA, according sa sinasabi ng mga depensa ni Inday Sara, hindi talaga lulusot kahit anong liquidation ni Inday. Kasi nga, kailangan nilang makagawa ng kaso laban kay Inday. Ito na yung pinakamalakas na pwede nilang ikaso kay Inday, itong maling paggamit ng pondo, putyang inapalpak pa. Bakit? Ang pinatutunayan nila dito at ang pinag-aagrihan ng mga tao dito, mali yung paggastos ng opisina ni Vice President ng pera ng taong bayan. Mali ang paggastos. Okay? Mali ang paggastos. Yung mga congressman, yung pera ng taong bayan, ang kine-question natin, hindi yung maling paggastos nila. Ang kine-question natin sa mga congressman na magnanakaw, ninakaw nila yung pera. Nilagay sa maleta, idiniliver sa kanila, nilunok nila. Puta, yun ang malaking pagkakamali. Itong kay Inday, ginamit, pero according to COA, mali yung paggamit. So, ginamit. Hindi ninakaw. Yun. Ito lang yung pinagtatalunan natin. So kung si Inday Sara hindi naman pala nagnakaw, bakit siya ini-impeach? So kung si Inday Sara nagli-liquidate naman pala, bakit natin siya pinahihirapan? Nagli-liquidate naman pala siya. O kung halimbawa, eto lang ang resibo na meron ako. Valid man ito. O, dati man akong mayor. Pag nagli-liquidate naman ako ng confidential funds ko noon, ito lang man ang ginagamit ko. Tinatanggap naman dati. Bakit ngayon hindi na? Buti sana kung si BP Sara ngayon lang nag-liquidate ng confidential funds. Si Inday Sara, since mayor, may confidential funds na siya. Nagli-liquidate na siya ng confidential funds noon pa. Wala siyang kaso ng maling paggamit ng confidential funds even before. Ngayon lang, natatakbo siyang presidente, biglang may mali na siyang paggamit ng confidential funds. Kung si Inday Sara magnanakaw at gagamitin niya yung confidential funds para nakawin, she should have done it in Davao. Bakit? Siya ang presidente ng syudad na yun, walang ibang magrereklamo. At saka wala siya sa lente ng national community. Hindi siya, kumbaga, wala siya sa spotlight dahil mayor lang siya noon eh. Oh, so kung magnanakaw siya, sana noon pa. Hindi naman siya nagnanakaw sa kanyang confidential funds noon. Ngayon pa kaya na si Inday Sara ay nasa public limelight. Ngayon pa siya magnanakaw, tapos ganyan lang kaliit. Pucha yan. Si Kimbo nga mali-maliit ang pera ninakaw, billion, di umano eh. Ang ninakaw ni Kimbo tapos siya 170 million. Di nga 170 million, 70 million lang eh. Yung hindi pa niya yung hindi pa niya naliliquidate eh. Yun yung gusto kong ipaintindi sa inyo at yun ang gusto kong ipaintindi nyo sa lahat ng mga bobong mga kapitbahay nyo. Na hindi pa napapatunayan ever in 15 days of hearing na si Inday Sara nagnakaw. Wala. Ang issue dito, maling pagliliquidate. Okay? Actually, hindi maling paggamit. Wala ngang maling paggamit eh. Because in good faith, alam ng Office of the Vice President na ginamit nila ng tama yung pera. Diniliquidate nga nila eh. Ang problema, yung COA makulit. Sabi nila, hindi. Mali yung liquidation ninyo. At kapag mali ang liquidation, it equates to, parang prima facie. Na parang pwede na siyang kasuhan kasi meron ng pagwaldas ng pera ng taong bayan. Paano winaldas pera ng taong bayan? May pinipresenta nga ako resibo. Kung ay resibo, putang ina ninyo, tanggapin nyo na. Pag tinanggap nyo to, tapos ang usapan. Unemployed bitch. Buti pa si unemployed bitch, may sweldo. Impeachment is ridiculous. Kapunan is unprofessional. Biatch. Grabe naman. Galit na galit. Oh, ganun. Walang hiya, oh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot.
mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming